View. Ay! Baka mawala. Wait lang, hindi ko makita yung accept. Tanggalin mo kasi yung message. Ewan ko ba, ano ba yung nangyayari dito? Admit all. Ano kaya admin? May sakit ba siya? Hindi yun yung sabi. Okay, so, Sa kabila. good evening. Ayan. So, hello, Justine. Ayan. So, kasama ko yun si Kirsten. May naayos lang siya sa kabila yung screen record. And medyo delay lang tayo. May technicalities kasi. So, welcome. Ayan. So, ako, magpapakilala muna ako. Ayan. Ako si Ate Milka. Ayan. So, we welcome you sa ating Ladies Fellowship. Itong virtual na to ay para po sa bawat young lady na may desire yan makinig, matuto at the same time. Ito po ay galing sa Word of God, sa Bible po. Ayan, so hindi naman po, ayan, so hindi ito, ang tawag dito, hindi siya gawa-gawa ko. Ito ay reminder galing sa Panginoon. Ayan. So, yan. Pag tumatanda, may nakakalimutan ako. Kasi gamit namin yung phone. So, andun yung notes. Sabi ko, nasa ng notes ko? But anyway, so welcome, Justine Laura. Ayan. So, if tama ba, ito ay ang real name mo, Justine. Listen and learn from God's Word. Ayan. So, let's pray first. Ayan, salamat sa pag um, pag-join. Magpe-pray po muna tayo. Ayan, tayo po ay mananalangin. Ayan, so ako na lang po muna yung mag-lead ng ating opening prayer. So, let's pray po sa gabing ito. Ayan, so dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Yung binigay mo sa amin ngayong gabi. Pagpalaan niyo Panginoon ang mga naka-join Panginoon dito po sa aming online. Gadi Panginoon, Sister Kirsten, Sister Justine, Sister Richly. Lord, pagpalain niyo po sila, ang kanilang pamilya, ang kanila pong buhay Panginoon at mga desisyon ngayon po na marami pong problema, marami po kaming iniisip, challenges sa buhay. Lord, kayo po nakakaalam ng mga nangyayari po sa amin at naniniwala po kami, in time, bibigyan niyo po kami ng magandang desisyon, magandang mga answered prayers, sa mga panalangin po namin, sa mga minimikri po namin. Alam po, Panginoon, kayo lamang po ang magbibigay nito ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong oras. Lord, wag niyo pong hayaan na manghina kami sa araw-araw, na makalimot kami sa inyo, na manalangin at magpasalamat sa mga natatanggap po naming biyaya. Salamat po muli sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang mga makikinig. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon kami ng signal, difficulty, Panginoon, sa virtual po namin ngayon. Salamat po muli sa gabing ito. Bless these ladies na makikinig. Ganun, Panginoon, Lord willing, kapag okay na po yung mga social media platforms, marami pa po kaming maturuan, maabot na mga kababaihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyo pong papurit, pasasalamat, mahal po namin kayo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's introduce ourselves. Ayan, na-introduce po ako. Ayan, so ako, once again po, host po si Ate Milka. Ayan, so mostly ang sa gawain po ng Panginoon, ang hawak ko pong ministry ay pagtuturo po ng bata. The same time sa school ministry po, at the same time sa high school ladies. At the same time, ako po estudyante rin ng mga young ladies professional. Ayan, so, and also, sa private school board of directors, yan, cluster head din po tayo. So,
ayun po ay brief ano lang po, introduction sa aking sarili sa biyaya ng Panginoon. Wala po ako ngayon dito at hindi po tayo magkakaroon ng ganitong online kung hindi po niloob ng Panginoon na makasama po ako sa ministeryo ng mga una ay grade 7 to 12. Ngayon po ay ang aming social media ay umaabot na po sa lahat ng kababaihan, buong mundo. So we welcome everyone sa ating pong ganito pong devotion. Ayan, so hindi naman po required na kayo ay may Bible, pero pag blessing po at naka-attend po kayo sa church, binibigyan po sila ng mga Bible. New Testament pa lang po. Once na okay na po, may Bible na po ibibigay, buo na siya the next time around. Pero so far po, pag mga may nag-a-attend po sa ating simbahan, binibigyan po sila ng kanya ng Bible, salita po ng Diyos. So, pakilala ka naman, sis Carson. Short lang. Ayan. Ayan. Ayun, hi. My name is Diana Kirsten A. Mendoza. First year college. Ayan, kakagraduate ko lang ng senior high. And, ayun, I'm working sa McDonald's. And si Justin yung friend ko sa McDonald's. And Nice. ka-work ko siya. And madalas siya yung nakakasama ko sa duty, gano'n. And nagro-rotate, kasama ko sa kung saan-saan. Okay. And ayun lang, thank you. Okay, so next, Richly. Short introduction. Okay, wala po siyang mic. O sige, chat mo na lang. Ang haba nun, no? Anyway, so mag-voice record ka daw kay Kirsten. Yan, paparinig mo na lang. Wala ko ba? Voice record sa messenger? Wala din mic. Okay. So, yon. Ikaw, Justin, mga short, lang, introduction of yourself. Yan. Huwag ka mahiya, tayo lang to. Ayan. So, kasama ko naman yung, nawalan ako ng signal. But yun, if you could also chat kung, short introduction. Ayan. Hello po, I'm Justin Franz Flora, 22. Um, may isa po akong baby, 3 years old, and may live-in partner po. And nag-work po ako ngayon sa McDo. Ka-work ko po si Kirsten na po. Doon po kami nagkakilala. Ayun. So, thank you, Justin, Flora, and we pray for good health for your baby. And also, yan, sa family nyo na binibuild. And also, yan, finances, kasi isa yun sa mga prayer request talaga eh. Kaya nagwo-work para makatulong sa family. The same time, meron niyang salary yan. So, pray natin na masustain yung mga pangangailangan nyo, lalo na 3-year-old na yung iyong anak. So, still thank you at naka-join ka, and Richly, chat mo na lang. Chat ba? Ayan, so yun, okay, so yan, magkakaano na tayo. Si Richly ay nakakabili na lang. Richly ay grade 11. Tama, grade 11 sa Dominican. Ayan, so, senior high. Tama, senior high, yan, si Richly. And also, attending dito sa PBC. So, without further ado, yan, mag-start na tayo sa ating devotion. So, alam ko walang Bible tayo, but, yun, babasahin ko naman ng malakas at malinaw ano yung papakita sa atin ng Panginoon through His Word mula sa Proverbs. Ayan, so from the book of Proverbs, chapter 15, ito babasahin ko po. Ito, tatabi ko lang ng konti. Okay, paliitin ko lang. Uy, lumaki. Ang hirap ng ibang laptop. Ayan, so wait lang. Okay, so sabi sa Proverbs 15, verse 28, the heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. Verse 29, the Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Okay, so sabi sa Proverbs 15:28 to 29, ito ay mga
salita galing sa Panginoon na reminder para sa bawat isa. Mamaya, explain ko, mabilis lang naman ako mag-devotion. Ngayon, kung may mga questions kayo, you could ask. Clarification, pwede po. Ayan, so let's pray for blessing this word para sa Panginoon at para sa inyo maging blessing din po ito. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkala mo sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan na bilang isang kababaihan Panginoon ay ito po'y aming mai-apply unti-unti Panginoon. Mahirap man pero help us Lord baguhin ang aming mga masasamang nakaugalian or naiisip po namin sa aming kapwa. Help us, Lord, to have a righteous mind, yung tamang pag-iisip, Panginoon, from time to time sa aming decision at pakikipag-usap sa kapwa namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli sa gabing ito. Bless you po aming devotion. Just let me pray. Amen. Okay, so gonna rephrase yung title, Our Response as a Lady. Ayan, so babae. Our response as a woman. So as a woman, okay, as a woman, lalo na kung tayo ay may takot sa Panginoon, okay, Christian woman, okay, so tayo ay may takot sa Panginoon, dapat makikita sa atin sa pananalita, sa pagkilos, at the same time, sa pamumuhay. So, hindi pwedeng sinasabi natin na, oo, Christian din ako, pero iba yung pamumuhay niya, iba yung pananalita niya, iba din yung kanyang pag-iisip. Hindi natin matatanggal sa tao yung first impression. Tama ba? Sabi ni Kirsten, ang first impression sa akin, mataray. Yes, may ganun akong personality. Okay? Yung iba naman, masayahin. Yes, may ganun din akong personality. Which is lahat tayo, iba-iba yung personality natin. So, pag sa kapatid ko naman, nakakabwisit daw ako. So, iba-iba. Lahat tayo, meron tayong negative and positive na personality, which is we are uniquely created ng Diyos at hindi tayo galing sa unggoy dahil wala yan sa Bible. Ang Bible ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung ano yung nakapaloob dito, andito na yung history hanggang katapusan. Ano mangyayari pag, ayun na, palapit ng magunaw ang mundo, nakalagay na rin po yan sa Bible. Okay? Pero hindi natin alam kung kailan. Okay? Panginoon na alam yun. But, the warning, yung signs, nandito na. Sinabi dito, darating ang panahon na magkakaroon ng mga matitinding lindol. Nangyayari na ba yun? Yes. Hindi pa lang lahat ng bulkan pumuputok, pero yan ay puputok yan kapag oras na kung kailan yung oras na sabi ng Panginoon. Ngayon, hindi ko kayo tinatakot kasi mangyayari talaga. Nararamdaman nyo ba yung init kahit tag-ulan ngayon, di ba? Yung init ng summer, iba na compare before. Sabi na, kasi nasira yung ozone layer. Yes, nasira, pero kasi pasira ng pasira talaga ang mundo. Nakalagay na yun sa Bible. Ang mundong ito ay temporary lang. Ang permanent lang dito sa mundo ay wala. Lahat tayo mawawala. Okay? So, ang permanent ay ang Panginoon lang, ang Diyos. Kasi Diyos siya, makapangyarihan. So, lahat ng meron tayo, gadget, kagandahan, ayan, so, pananamit, damit natin, or mga TV, yan. So, lahat yan masisira, luluma yan. Pero, ang hindi luluma sa Panginoon at hindi masisira ay yung kaluluwa natin. Kung talagang tinanggap natin si Jesus sa ating puso, babaguhin niya tayo. Okay, yung pananalita natin, pag-iisip natin at pamumuhay. So, ano yung response natin as a woman? Okay? Kailangan bilang babae, ganito tayo. Okay? So, ilan taon mag-18 si Kirsten, si Richly ay ano to si Richly? 15? 14? 16. Tapos si Justin ay 22, ako po ay 32. O, diba? So, iba-iba tayo ng age. Iba-iba tayo ng pamumuhay. Okay, ako at my age, I'm still single. Si Kirsten, nag-aaral.
Ano naman, si Richly nag-aaral din. Si Kirsten, working student. Si Justin, meron silang baby. O, di ba? Iba-iba tayo. So, ako, namatayan ako last year. O, iba yung karanasan. Pero, ang sabi sa Bible, the Bible says, yung binasa ko, ulitin ko, the heart of the righteous studieth to answer. Paano, pag nagsasalita tayo, yung puso natin, dapat tama yung puso natin. Galit na galit ka, naiinis ka na sa customer mo. Ayan, for example, gano'n na lang, sa trabaho. Naiinis ka sa katrabaho mo or sa customer. Paano ka sasagot? Sabi dito, the mouth of the wicked poureth out evil things. Ano yung sabi ng wicked? Masama. Sabihin, kung masama ka, ang lalabas sa bibig mo ay evil things. Okay? Hindi maganda yung lalabas dyan. Okay? Sabi din, puret pa nga. Sabihin, talagang sobrang, kumbaga sa pagmumura, sabi nga, malutong. Diba? Pwede, ganun, mga bad words. Pero bilang isang babae, paano ka magsasalita kahit naiinis ka na, galit ka na? Magsalita ka ng tama. Kasi sa puso mo, ibig sabihin ng righteous, tama, or matuwid. Okay, ibig sabihin, hindi masama yung sinasabi mo. Nasa tama ka. Kasi, bilang isang babae, kahit galit ka na sa taong yon, pero iniisip mo na yung sarili mo ay ayaw mo masira yung pagkatao mo, ayaw mo ano sa kanya, hindi mo siya pinapatulan kasi mas mature ka mag-isip. Okay? So, pag mas mature ka mag-isip, yung thinking mo, iba sa thinking nila. Parang sila, baby mag-isip, ikaw mature. So, hindi mo papatulan yung baby. Tama ba? Mature ka, ang dapat pag-iisip mo, pagsasalita mo, pamumuhay mo ay nasa tama. Righteous. So, ano sabi dun sa second verse? The Lord is far from the wicked. Ang Diyos, si Jesus Christ, ang ating Panginoon, malayo siya dun sa taong masasama. Ibig sabihin, pag masama pala yung pag-iisip ko, masama yung pananalita ko, yung pamumuhay ko, malayo sa akin ng Panginoon. Ibig sabihin, hala, kung malayo sa akin ng Panginoon, possible yung pagpapala, pagtulong sa akin ng Panginoon ay hindi agad makakarating kasi malayo. Tama? For example, ako nandito sa Philippines. Yung tita ko nasa Kuwait. Tutulungan ako ng tita ko. Malayo siya. So, matagal darating yung blessing. 'Di ba? Kung sa Panginoon malayo ka, yung blessing matagal din. 'Di ba? Kasi mali yung pag-iisip natin, pananalita natin at pamumuhay. So, it's a reminder for everyone, 'di ba? Sabi, but he heareth the prayer of the righteous. Naririnig niya yung panalangin nung matutuwid. When we say matuwid, alam nyo ba yung word na moral at saka immoral? So, immoral or moral, okay, from the word good and bad, ganyan, negative and positive, para mas maintindihan natin. Pero ito yung isang meaning ng immoral. Immoral acts are actions that go against accepted principle. Ibig sabihin, principle ng tama at mali. Katulad ng pagsisinungaling, mali yun, immoral action yun. Pagnanakaw, physical harm, nanakit siya, nandaya sa exam. Okay? O yan, nangupit sa cashier, makuha nga itong 100. Okay, sa bahay. Hala, si mama, hindi naman napansin yung wallet niya, naiwan, makakuha nga. Mga ganon, okay? So, that is part of immoral acts. Ano pa? Harmful sa ibang tao. Hindi maganda, nakapanakit ka ng ibang tao. So, part yun ng immoral acts. Okay, ano pa? Violate basic standard of decency sa pananamit, sa pagsasalita. Okay? O kaya, ano pa? Ito yung mga kinoconsidered na masasama or kasalanan. So, para hindi tayo malito, kapag immoral, ito ay masasama, ito ay bad, ito ay kasalanan. So, ano ba yung ginagawa natin sa buhay natin na kasalanan? So, marami. Hindi na ako magsa-summarize.
Lahat tayo may nagagawang kasalanan. But as much as we can, sabi ng Panginoon, malayo siya sa mga taong gumagawa ng masama, ng kasalanan. Lalo na kung hindi pa niya tinatanggap ang Panginoon sa kanyang puso, patungo pa rin siya sa impyerno. Wala siyang pagkakataon na talaga mapalapit sa Panginoon, kaya kailangan natin siguraduhin na tayo ay nagsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesus sa ating puso bilang ating tagapagligtas. Kasi siya yung magiging ama natin at tayo magiging anak niya. Ito yan eh. Pag nagsishare ako, ito yung isa sa mga magandang halimbawa. Ako to. Okay, ayan, puti ko. Parang kasi baka hindi nyo na ako naiintindihan. May natawa ka. Kasi ako to. Okay, so, kung ako to, pag tinanggap ko si Jesus Christ, okay, una, ano gagawin niya? Patatawarin niya ako sa aking kasalanan. Okay, kasi tatanggapin ko siya. Hihingi ako ng tawad sa aking kasalanan at patatawarin niya ako. Okay, hihingi muna ako ng tawad, patatawarin niya ako. Pangatlo naman, pag pinatawad na ako ni Jesus Christ, anong gagawin ng Panginoon? Bibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Saan yon? Sa langit. Dahil wala pong forever dito sa lupa. Okay? Kasi dito sa lupa, lahat tayo ay mamamatay. Hindi ko po kayo tinatakot, pero totoo po yun. Okay? So, pero ang forever ay sa langit, sa kasama ng Panginoon. Bibigyan ako ng buhay ng walang hanggan. Tapos, ililigtas siya pa ako. Ililigtas siya pa ako sa impyerno. Kasi ayun yung purpose kaya naparitong Panginoon. Diba, ipinako siya sa cross. Namatay siya, nilibing, muling nabuhay. Yun yung purpose. Kaya, sabihin, humingi ako ng tawad, pinatawad ako ng Panginoon. Pangatlo, bibigyan buhay na walang hanggan. Pang-apat, ililigtas niya ako sa impyerno. At ang pang-apat, at pang-lima, ano sabi ng Panginoon? Ikaw ay gagawin kong anak. Sabi sa John 1:12, magiging anak ka ng Diyos pag tinanggap mo siya. So, ibig sabihin, pag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw pa yung, ikaw pa yung mabe-bless. Walang mawawala sa'yo. Hindi ka talo. Okay? So, blessing na pag tinanggap natin ng Panginoon, nandun pa yung pag-iingat niya sa family nyo, family ko, kalusugan, okay? Maliban sa magandang trabaho, pag-iingat sa araw-araw, blessing yun, di ba? So, anong pipiliin natin? Ano yung magiging response natin, di ba? So, bilang isang babae, okay? Lalo na kung Kristiyano ka, kung tinanggap mo ang Panginoon, yung panglima, anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, dapat ang response mo ay based dun sa salita ng Diyos. Iwasan natin yung masasamang bagay. Okay? Iwasan natin yung mali. Iwasan natin yung mga hindi magandang mga nakikita natin, nasasabi natin, iwasan natin yun. Baguhin natin with God's help, pag-pray natin yan. Lord, tulungan mo po ako, baguhin yung aking ganito, ganyan, pagsasalita ko, pagmumura ko, tanggalin mo po ito, Panginoon, yung mabilis na mainit ang ulo ko. Lord, remove this from me. Kasi sabi ng Panginoon, malayo siya sa taong masasama. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Okay? Isabihin, matutuwid, yung mga moral, yung mga good person, yung mga nasa tama yung puso't isip nila, naririnig ng Diyos ang panalangin. Pwede ba yun? Hindi marinig ng Diyos yung panalangin ko? Pwede po. Kasi kung tayo po ay mali yung ating puso. Okay? Dapat tama po ang ating puso pag tayo po ay nagpe-pray. Sa ibang term, nagdadasal. Ang pagdadasal po kasi ay paulit-ulit. So, maganda, nagpe-pray tayo, sabi sa Bible, parang kausap lang natin ng Panginoon. Sabihin, kung ano yung nasa puso mo, sabihin mo sa Panginoon, yun yung tamang prayer. Okay po? So, yun yung magandang panalangin na kinakausap natin ng Panginoon. Hindi lang kapag, Lord, gipit na kami. Lord, ang hirap ng ganitong subject. Lord,
ang hirap ng trabaho, hindi lang 'pag mahirap yung buhay, dapat masaya ka na nakausap mo ang Panginoon, nagpapasalamat ka. Dapat yun, may maganda kang trabaho, maganda yung kalusugan niyo, hindi kayo nagkasakit, gano'n. So, dapat from time to time kausapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, I hope po malinaw ang aking signal and also ang mensahe ng Panginoon mula sa kanyang salita sa Proverbs. Actually, kanina pa ako nag-iisip, may ginagawa ako sa Matthew, kaya pero kahapon pa, sabi ko, Lord, give me the right message. And kaya nagbabrowse ako, nagkukwentuhan pa kami ni Kirsten. Pero sa isip-isip ko, Lord, ano ba yung message na tamang ibigay mo para sa hapon na ito? At hindi nagkamali ang Panginoon kasi ako mismo na-remind ako from the Word of God na yes, dapat tama yung puso ko, tama yung pananalita ko, tama yung pag-iisip ko at pamumuhay. Okay? So, hindi sa lahat ng oras kaya natin. Pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin. Yung mahihirap na bagay, kapag natapos na yan at dumating ulit, ay kaya ko na yan kasi napagdaanan ko na yan eh. Bakit? Kasi possible, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Possible, may nakatulong sa yung tao para ma-overcome mo. Humingi ka ng advice. May kaibigan ka na napaka-ano niya, supportive. Be thankful to God if you have friends like them that are very encouraging. Okay? Na na-encourage ka. Iwasan natin yung kaibigan na madadala tayo sa mali. Bakit? Kasi hindi maganda. Kasi nga mali eh, right? Bad. Or the other term is immoral. The other term is wicked. Masama sa Tagalog. Okay? Kahit nga yung bad words, kaya nga siya bad words. O dapat hindi ko siya sasabihin, right? Kasi bad nga. So, sabi doon, dapat tayong sabi doon sa verse 28, the heart of the righteous study it to answer. Pag nagsasalita tayo, pinag-iisipan natin. Ito yung sasabihin ko. Napapractice yung patience, napapractice yung maturity, napapractice yung tamang pagsagot. Okay? Ayan. Patnubo ko sa electric, sa aircon. Anyway, so, I hope matuwid at tama yung ating devotion ngayon na malinaw din para sa inyo kasi for me naging magandang reminder ito. Habang nagchichikahan kami, I'm googling and also nung isang ano pa ako sabi ko, Lord, last na ano na, and then Lord, ganyan, anong message yung pwede kong i-share na I hope maging blessing sa bawat isa. And I hope somehow may na makatulong sa atin ito. Let us always consider ito pang gagawin ko tama or mali. Ito bang gagawin ko kung anak ako ng Diyos, matutuwa ba ang Diyos o hindi? Kasi kapag masunurin ka, pagpapalain ka. Pagpasaway ka, papaluin ka ng Diyos. Ngayon, kung talagang anak ka ng Diyos, huwag mo na hintayin na paluin ka ng Diyos. Diba? Tinanggap mo siya, humingi ka ng tawad sa kanya. Make sure na yung bawat iisipin mo, sasabihin mo, matutuwa ang Panginoon. Kasi siya yung Ama. Magiging Ama natin siya. Sabi sa John 1 verse 12, bibigyan kang kapangyarihan, maging anak ng Diyos. At kung anak ka na ng Diyos, tinanggap mo na siya, dapat makikita na sa atin yung magandang behavior, yung magandang testimony. Ay, parang nagkakaiba sa kanya, ganun, diba? Parang yung aura niya pa lang, ganun eh, aura niya ay something, ang sarap niya maging kaibigan, something like that, okay? So, may mga ganun na tao na parang chill lang, parang minsan, ano ba yun, yung you only live once, oh my God, wag naman, you only live once, sige, mag-a-addict na lang ako. Hindi naman ganon, okay, iba naman yun. But, you only live once, but yung isang buhay natin, nasa tama na, di ba? Kasi only live once, isa lang ang buhay. Hindi tayo pusa. Ang pusa, sabi nila, siya mambuhay. Lagi ko
Lagi kong example, kapag napirat yan ng gulong ng truck, patay yan. Walang siyam na buhay sa mga pusa. Isa lang din ang buhay ng pusa. Okay. So, walang siyam ang buhay. Sa mundong ito, isa lang ang buhay. Gamitin na natin ng tama. Ngayon, may pagkakamali tayo. Yes, nagkamali tayo dati. Hindi pa huli ang pagsisisi. Lord, tulungan mo, baguhin mo ako. Gusto ko maging better version. Gusto ko maging better version of Kristen, better version of Richly, better version of Justin, better version of Milka. Ayan. So, pag-pray natin sa Panginoon. Better version bilang anak, bilang nanay, bilang babae, bilang Kristiyano. Okay? So, pinagpe-pray yan. Hindi kusa ang pagbabago at pag-i-improve ng sarili. Kung ako, may naka-makeup ako ngayon para hindi ako mukhang haggard. Pero, kahit mag-makeup ako ng sobra, pero yung loob ko, pangit ang pakikitungo ko, pangit ang tingin sa akin ng tao, pangit ang pamumuhay ko, hindi maganda. Okay? So, yun, may humabol. But anyway, so ito naman ay naka-record. Tama po ba? Naka-record ito. Thank you, Luis, at nakahabol ka. But you could still watch this. Ayan, naka-record po ito. Para ma-remind tayo kung gusto nyo ulitin, ito po upload po natin sa ating YouTube channel. Lahat po ng devotion, actually hindi pa lahat, some of the devotions are already there. Yun lang, tinesting namin to laptop ni Kirsten, kaya andito siya. Ayan, so ito po ay naka-screen record yung phone ko doon. So, yun po, i-upload po natin ito sa ating YouTube account. So, yun po. Ito po ay hindi limited sa young lady. Ang ladies community worldwide ay we welcome every woman. Kaya nga, ladies. O sabi daw kasing ladies, bata lang. Pero totoo, babae. Okay, babae pa rin siya. We are connecting to all women out there. Hindi lang po natin ginawang, ano yung women community worldwide. Wow! WCW pala. So, pero ito po ay nagsimula po ito sa mga ladies or young ladies. Pero right now, we are not limited sa mga young people or sinasabi nating high schoolers. We are reaching out ladies around the world. Ayan. So, kung meron po kayong TikTok, meron din mga encouragement. So, you could see mga encouragement kung pinapost. Ma-encourage kayo, Bible verse. So, as a reminder. Ayan. So, maganda po siya. Ayan, gamitin natin yung social media sa tama. Okay? So, doon po tayo nagtatapos and I hope malinaw po sa atin na ayaw ng Diyos na tayo po ay wicked or masama. Ayaw ng Diyos na ano yung lalabas sa bibig natin. Or sabi natin ngayon, social media, di ba? Magpo-post ako. Bad word. Or paparinig ako. Pag nag-post ako, yan si ano, napaka-ano niyan. Ano talaga? Parang ano na. Yun, mga masasama yung pinopost, yung chinachat sa social media. Hindi rin maganda yun kasi kung ano yung lumalabas sa utak mo, ayan na is galing sa'yo. So, hindi natutuwa ang Panginoon kapag pangit ang nakikita ng ibang tao dahil sa post mo, sa reaction, paano ka magsalita, paano ka mamuhay. So, simple as that. Alam niyo naman po yung think before you click. Think before you click. Bago ko to i-type, bago ko to i-click, mag-isip muna ako. Sabi dun sa verse po natin ngayon, di ba? Study it to answer. Magko-comment ka, commentator. Hindi, talaga ganyan. Negative pa din eh, no? So, hindi naman din dapat ganon bilang isang anak ng Diyos. Okay po? So, I hope malinaw po ang ating mga verses. We will post this. We will forward. You could, TikTok. Okay? So, yun. Ito, yan. Bible verse for today sa ating mga social media. Proverbs 15:28 to 29. The heart of the righteous studieth to answer,
but the mouth of the wicked poureth out evil things. The Lord is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. Okay, so Proverbs 15:20 to 29, our response as a Christian woman. So ito po dapat ating response. Okay, so thank you so much for listening. And short lang. Okay? Short. Siguro ako na lang mag-share for now. Ayun ko baka may share yung katabi ko. o kaya si Rich yun, kaya si Justin, o kaya si Luis. You can open your mic kung gusto mong may share kayo. Ipagpe-pray natin. Gusto niyo may sasabihin ba kayo? You can open your mic, okay? So, pero ako muna. Siguro for me, siguro nung bata pa kasi kami, kapag may mali talaga kaming ginagawa, pinapalo talaga kami. Kahit nga hindi pagsisimba, pinapalo kami. And then, bakit ba kami pinapalo? Simba lang naman. So, di ba anong connect? Papaluin mo kami. Di lang kami nagsimba. As I grow up, nalaman ko, ang pagsisimba pala ay maganda kasi may naririnig ako na pwede ko siyang gawin sa buhay ko na pag ginawa ko to, ako din yung mabe-bless. Pag hindi ako sumunod, ako yung ako yung may something, 'di ba? Mapait ang paluin kasi hindi ko ginawa yung tama. So, from that time, syempre natatakot ako gumawa ng mali kasi ayoko mapagalitan, 'di ba? So, yun kasi yung nun logic. Pag ginawa mo yung mali, may magagalit. Pag ginawa mo yung tama, walang magagalit. Tama po ba? 'Di ba? So, ayoko mapagalitan. So, from that time, I mean, sa sarili ko, ayoko mapagalitan. Ayoko naririnig ko yung pangalan ko na tinawag, na bakit? Tapos, magaganunin ako. Ayokong makakarinig ng na may sasabihin sa akin na negative. So, as much as I can, although hindi ako perfect po iniiwasan ko wag magkamali. Ibig sabihin, susunod ako, gagawin ko yung tama, walang magagalit. Ang pa doon, ang bonus, may something, may blessing ako marireceive, may regalo. Oh, dahil mabait ka, tada! Dahil sumunod ka, tada! Pero hindi dahil susunod ako at may marireceive ako. Dahil alam ko, pag may ginawa akong mali, mapapagalitan ako or mapapalo ako. Logic, di ba? So, ayoko pagalitan. Ayoko may sabihin sa akin. So, kailangan gawin ko na to. Ngayon, hindi naman ako perfect. Ngayon, nagkakamali ako pag ako nakapagligpit ng pinggan. Sabi ng kapatid ko, ate, ba't di ka nagligpit ng pinggan? Ano naman yan? Ang responsibility mo dito sa bahay. Gano'n. So, sabi ko, magliligpit na nga ako bago pa magrapatat sa akin. Ako mapagalitan, ligpit na ako. Okay. So, pero may times na pagod ako. So, decide ako nakapagligpit. Parang out of the world. So, something like that. Ayun ang kapatid ko. Di ba, Bobby? Anyway, so yun. Doon po tayo nagtatapos ngayon. Ngayon, kung may gusto kayong i-share, katulad ni Abby, pwede ba akong ma-interview ka for a while dahil kararating mo lang? Matatapos na rin naman kami. Ikaw? Actually, wala naman akong question. Pero, sabi kasi dun sa verse namin, kapag the heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out evil things. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. So, ako, yung kinikwento ko, mabilis lang. Kaya ako ayoko mapagalitan. I mean, di ba, mapagalitan ka, may ginawa kang mali. Oh. So, gawin mo na lang yung tama para hindi ka mapagalitan. Tama ba? Okay, tama. So, ikaw, ano yung naging principle mo nung bata ka para maiwasan ka mapagalitan? Ayan. Sorry ka na agad! Ayun na, baka din siya nakikita. Hi, everyone! Ano ba yan? Mga stalkers. Charis. Ikaw, anong principle mo nung bata ka para hindi ka mapagalitan? Hindi ako mapagalitan. Yes, yun na lang. The easiest question. Ano ka? Yo! Siyempre! Ano naman tawag doon? English yun eh. Obey? Obedience, di ba? Kaya kinakanta natin yung bata pa lang eh. Kasi nga, tawag dito, parang sumunod ka na, parang hindi ka mapagalitan.
at first hand, sinabihan ka, hindi mo na yung patumpik-tumpik na kasi the more mo patagalin, hindi ka din sumusunod agad. Kasi ang pagsunod, diretso agad. Hindi na yung, hey, mamaya, gano'n. Sunod, ibig sabihin, obedience, sunod ka kaagad. Yun yung pag-obey. Kahit in the sense na pagod ka na or ayaw mo yung ginagawa mo. Pero pag sinabing, may authority yung tao at inutusan ka, sundin mo kasi lalo na kung may authority yung tao, especially example, teacher, magulang pa lang first hand. Yes. Siyempre, pag kasi pag yan naging habitual mo na hindi sumusunod, magiging character mo yan eh. Yun, kasi ngayon, hindi ka sumunod. Pag lagi mo ginagawa yun, ay, makikilala ka na, hindi ka din mapagtitiwalaan ng parents mo. Yung trust nila, sinira mo. Sira na kasi testimony pa lang sa magulang mo, mali na. Yes. Kung nakilala ka nila, ako initially, alam ng parents ko, bali bago ako nag-aaral, maraming mall, maraming pwedeng puntahan, pero alam nila, direct, pag galing ko ng school ako, guidance ako pupunta kasi may classmate ako natin na blind. After nun, pag wala ako, diretso uwi na ako. Alam nila kasi, yung tiwala nila, in the sense na, kilala nila ako, na gano'n. Kasi nga, yung testimony ko itself na, ba't pinag-aaral ako magulang ko, magpapa-banjing pa ako. Alam ko na yung sitwasyon ng buhay namin na mahirap. Kailangan mong magsakripisyo kung kailangan mo, wala kang pamasahe, wala kang pambili. Yung pangkain mo, sige yun, gagastusin mo para at least may pang-photocopy ka, meron kang, talagang konting sakripisyo in the sense naman may reward naman yan sa dulo. In the sense, ending sabi ko, public ako, pag publican niyo ako, okay lang. Basta pag field trip, kasama ako totoo yan. Ayun, in the sense naman na, pero in the sense, meron din akong pagkakataon na pinambayad ko sa sa field trip. Inipon ko. The sense na, kilala din ako ng parents ko na, yun nga, trustworthy. Kasi nga, pag in the sense na tusan ka, mga maliit na bagay, mga ganyan. Nag-chat. Hanggang ngayon, chat ako, ganyan. Alam nila na hindi ako nasisinungaling. Si Maria Milka siguro. Depende kasi, iba yung sa amin, iba din yung treatment. Kasi magkaiba din kami ng personality. Yeah. Madalas din kasi, magkapatid, nasa church pareho. Yan, madalas na pagkukumpara. Normal yan. Lalo na iba, kung babae yun, pareho kang lalaki, o gano'n. Normal yan sa magkakapatid. Pero in the sense na pag nakilala ka ng parents mo, tapos alam nila yung, hindi yan. Ako, kilala din ako sa trabaho na hindi ako marunong sinungaling. Totoo yan. Pag nakilala kang gano'n, o kaya nasanay kang gano'n mula ngayon, nakilala kayo sa Panginoon, hanggang paglaki nyo, yung testimony nyo itself, sa trabaho, sa magiging kasama nyo, good. Ito, isa pa to, nag-resign ako. Ayaw nila, sad to say, ayaw ng boss ko. Kasi nga, alam na nila yung personality ko na ganito. Good, which is, alam nila lang trustworthy ka. Pangalawa, pag sumunod, pag tintusan ka, gawin mo agad. Kung kahit mali, sumunod ka, yun ang importante. Pangatlo, maganda ka. Pangatlo, dito, as a Christian, hindi mo kailangan na may pabalik sa'yo in return. Gumawa kang ganito, tapos i-expect ka na in return na may babalik sa'yo. Hindi laging ganun. Huwag tayong, sabi nga ni Pastor, di ba? Huwag tayong taker. Yeah, it's more blessed to give than to receive. Maganda yung the best na nakilala ka, hindi ka taker, hindi ka trustworthy person ka, honest ka, yun. Pag yan ngayong bata pa lang kayo, ganyan ang ginagawa nyo. At the end of the day, alam sa sarili nyo that your testimony is right. And also, yun, sa parents nyo, lalo kayo nag-aaral kayo ngayon, malaking big step yan sa buhay nyo. Amen. Na, ang Panginoon naman nakakalam ng pagiging righteous natin. Wala namang righteous at wala din namang perfect. Lang is, sa Panginoon kayo nagtatapat. Kahit wala nakasilip sa inyo, wala naka-observe sa inyo, ang Panginoon pa din ang
mga nakakaalam ng mga sacrifices and all the doings you're doing. Yun lang! Okay, thank you po. Okay. Ayan, sabi na nga ba, marami siya sasabihin eh. Ayan. So, thank you. I hope naging blessing sa inyo yung ating mga sharing. At the same time, message from God's Word. And a reminder and also, for this kind of platform, let us be thankful na may ganito. Ako personally, na-remind ako na bless ako. And I hope kayo din po. Dahil wala naman po itong kabuluhan kung walang salita ng Diyos. Yan, nagkakulitan na sila. Let's pray and after ng prayer natin, let's have a group picture. Ayan, so I hope makapag-open si Justin ng camera, si Richly also, and si Luis. After our prayer led by Sister Kirsten, kasi laptop niya to. Yeah. Ganda ng laptop. Okay, so closing prayer po tayo. Dear Lord, Heavenly Father, thank you Lord once again sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin, sa araw na natapos Panginoon at sa magandang mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin na marinig ito at maayos ang buhay namin at i-apply ang Word of God. Kayo na po bahala, Panginoon, sa mga buhay na narito, Panginoon, sa time na pinagkaloob niyo po sa amin na mapakinig ang iyong reminders sa amin na maging good testimony sa tao, hindi lang sa kakilala or sa kundi sa mga lahat ng tao dito, Panginoon. And also, Panginoon, tulungan niyo po kami na i-apply ito sa araw-araw na magbigay ito reminder sa amin sa buhay, sa labas ng church, sa workplace, sa school. Yung testimony po namin, Panginoon, kayo po mag-help sa amin na okay, Panginoon. And Lord, thank you Lord once again sa araw na pinagkaloob po sa amin. Thank you, Panginoon, kay Ate Milka, kay Ate Abby, kay Richly, kay Luis, kay Jasmine, Panginoon. Kayo na po bahala sa kanila. I-bless niyo po ang kanilang life. Patawad na sa aming pagkukulang po ng kasal. Amen. Amen. So, group picture po tayo. And so, ayun, makapag-upit po kayo ng camera. Ayan, for our group picture. Ayan, pipindutin niyo po yung may itsurang. Yan, hi. Ano ba yan? Yan. Paano screenshot to? Print screener. Ayan, si Rich Libaga. Ay, wala pa. Okay. Kakount si ate ako. Mag-count ako. Wait lang. Baka naglalag eh. Wait Okay. lang, walang gagalaw. Wala pa. Nawala po kayo. Nawala kami. Open. Ayan. Open cam po. Wait lang. Okay, ready? Smile po. Okay. Smile. One. Ay, pusa daw niya. Ito daw si Abby. Okay. Proxy. 1, 2, 3. Screenshot ka? Screenshot mo yan? Hindi ko laptop. Dapat nag-ano ka na sniping tool. Ayun nga kanina. Bago kasi. Wait lang po inayos lang yung ano. Sniping tool. Okay na yun? Ay, iba. Pag sniping tool ka, hanapin mo sa search. Wait lang po ini-snip lang. Oo. Ayan, okay. Sabi Wait ko lang. na nga, be. Okay na Yun, to? yun. Okay na. Ready na ba sila? Oo, ayan. I-snip mo! Ha? Wait lang. Ah, Hindi. Ulit. Smile. Wait lang. Okay, Yun. Okay, Okay. 1, 2. Wait lang po. Wala pa. Tagalag yung patagalag. Okay. 1, 2, 3. Wala pa tagalog eh. I-snip mo mismo. Ayan na. Ate, ikakrap mo. Okay na nga. Okay na yun. Na-snip na Basta namin. siya nag-freeze. Okay na yun. Nag-blurred. Uy, Ayan. ano nangyari natin? Ewan ko. Okay, ito. Ayan nga. Ulit yun Ayan. ang... Okay. Ayan, okay. Ikaw natin. Ayun, di ko talaga alam. Ayan, okay na. Okay na. No. Na-snip na. Hindi ko lang kay Teacher Abby. Ayan. 3, 2. Video. Ewan ko sa inyo. Hindi ko sa inyo kung na-snip. Ano na lang po, Ayan. screenshot po kayo. Ay, hindi, meron naman kami. Ito. Screenshot na lang.
Wala na na-save. Baka na-save. Wait lang ha. Try ko i-control V. Okay. So, Sino nag-speech? Hindi. I speech you. Speech. Asan Oh, ako? nag-graduate na si Titi! Ay, video din niya. Okay. Nag-out ka na? So, hindi ko po alam paano. Ah. Last na lang po, promise. Last one na lang ba? Last na lang sa promise. Okay. Asa yung snipping mo? Search. Ito. Okay. Ayan. Last picture. Ayun yun. Video? Ito pala. Yan. Ano ba? Ayan nyo kasi nyo! Wait lang. Ano ba naman itong kukulit nyo? Yan. Okay na. Hindi Okay naman na sila yun. naka-on kami. Okay. On cam, on Ready? cam, on On cam. On cam po. Ayan. On Pasensya cam. na background. On cam. On Ito si cam. Teacher Abby. On cam po tayo, Justin. Ayan. Marie. Yan. Hi, And Justin. Richie. Nice to see you virtual. And hi, Luis. Hindi And kita. Richley. Okay. Isang click lang. Snip mo. 1, Wait 2. lang. Si Justin nawala. Okay lang. 1, 2, 3. Loading siya. Yan. Eh, di ano mo, i-garap mo. Ayan. Okay. Incorrect. Ayun na. Ayun. Okay. Okay, thank you. so much. God bless everyone. Salamat sa pag-join. Thank you, Justin, Marie, Luis, ayan, Marito Lai, and Richly for joining sa ating Road Point Virtual. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Thank you, Justin. Thank you po. Bye-bye. What the Bye to myself. Yung cellphone mo.